Isang magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Isang rainy evening sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Maulan pa po ba sa inyong mga lugar? Ingat-ingat sa ating mga kababayan, lalo na sa mga bumabiyahe ngayong gabi. Welcome po dito sa programa, ang programang nagbibigay ng spotlight sa ating mga local artists. Makakasama niyo po, Sister L, Elaine Apit Manalo. Parang naninibago ako dun no? May Manalo na, ayan. Pero hello po sa lahat ng mga nakatutok sa atin online sa DZRH News Facebook page, sa DZRH News Television YouTube channel, sa inyo po mga television via cable channels. Nationwide po tayong napapanood sa Signal Channel 18, Sky Cable Channel 129, gayon din po sa Destiny Cable, sa Cable Link Channel 3, sa Bicol CA TV System, sa TVZ Cable Network, sa JP Cable TV at sa Madera Cable TV. And of course, napapakinggan tayo nationwide via 666 kHz sa atin pong AM station sa 18 relay stations nationwide, Luzon, Visayas at Mindanao. Nako, August 1 na po pala, no? Unang araw sa buwan ng Agosto. Ghost month, pero naniniwala ba kayo doon? Ako kasi parang more on, siguro may ganon, pero mas okay na magtiwala tayo kay Lord at ipag-pray. Lahat ng mga nararamdaman o mga iniisip. So yung iba naniniwala sa ghost month, wala namang problema. Pero dapat yung faith natin kay God, yun yung mas importante. Ngayong gabi ay meron tayong makakasama dito sa studio. Hindi po ako nag-iisa. Ang makakasama natin ay isa pong artist, isang singer, isa ding comedian. At mamaya meron po siyang baon. Yan, hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng walang pasample. At para mas kilalanin natin ang ating guest artist ngayong gabi, siya po ay galing pa sa Cavite. At alam mo, nakakatuwa, nakausap ko siya. Ito yung literal na batang RH, pinalaki ng radyo. At na-amaze ako kasi ang dami niyang alam. Yung iba di ko alam tungkol sa RH. Wait lang, parang mas matanda yata kasi siya sa akin. Hindi, charot lang. Ito na, makakasama natin, isa pong artist, isang singer. At para mas kilalanin, alamin ang tungkol sa kanya, makakasama po natin si Vern. Vern, good evening at welcome sa ating programang Spotlight. Say hi to our viewers and our listeners. Good morning po, Your Honor. Ba't good morning? Uy, good evening na! Good evening po, Your Honor. Good evening. Bakit Your Honor? Kala ko nasa kongreso. Kasi sa kongreso, huwag ka mag-alala, walang ganito sa kongreso, naka-sleeveless tsaka naka-shorts. Wala, sa bagay, ganito wala rin. Pero welcome sa ating programa, Vern. At batiin mo naman lahat ng mga taga-Cavite at of course, ang pinanggalingan mo, ang probinsya mo, ang Zambales. Yes, magandang gabi! Magandang gabi po sa lahat ng mga lumaki sa DZRH. Ano po ako, raised po ako na nakikinig ng DZRH simula ng pagkabata sa transistor radio pa. Aba. Hanggang sa ngayon po. Kaya it's an honor, like a first honor sa akin. Dito ko ngayon. It's an honor and a first honor. Yes. Kumusta po sa aking mga kamag-anak niyan, sa aking nanay, tatay, sa aking mga kamag-anak, sa mga kaibigan ko, yung mga kasama kong lumaki na nakikinig ng DZRH. Ito Lumaki na. ba sila? Yung iba lumaki, yung iba hindi. Lumapad. Hoy, sabi niya, grabe ka, napakasama mo. Pero hindi, kasi di ba yung ibang batch natin hindi lumaki? I mean, nagka-age lang pero hindi tumangkad. Yung parang ako. Ganon. Ako nabulok. hindi na nga lumaki, nabulok Oo, pa. nabulok pa. Pero eto, Vern, ako nabanggit ko, ikaw ay isang singer. At bilang isang singer, gusto ko lang malaman kung paano or ano yung kwento sa likod ng pagiging singer mo. Kailan ka nag-start? Simula bata ba? Ikaw ay isang singer or later on mo lang na-discover na, may talent pala ako sa pagkanta? Actually, lagi ko nung kinikwento, kumakanta lang ako dati sa ibabaw ng puno ng
Sa puno ng duhat. Sa Talaga? Ninanakaw mo yung bunga? Oo. Kasi sa tabi ng bahay ng lola ko, merong puno ng duhat doon. Doon ako kumakanta. Kinakanta ko My Heart Will Go On. Taray Yes. naman. At wala nakakarinig sa akin. Hindi nila alam. Ikaw lang. Oo. Hindi nila alam na kumakanta Na kumakanta ako. ka. Wala nakakaalam sa Akala akin. nila na pag-usap ka lang. Oo, alam kasi nila sa sorry. Ang alam kasi nila sa akin, wala lang magkulit-kulit Kulit lang, ganun. lang. Oo. Pero ano yung nagtulak sa'yo para pasukin yung mundo yung industriya ng musika? Nang dahil sa radyo. Oh. Iba. Kasi may radio program dati si Tia Deli na every Saturday night yun, may ginigest siya niya yung mga parang I think yung mga mabuhay singers, may mga rondalya, ganyan. Sabi ko, tapos siyempre kapag nakikinig ka ng mga radio programs, may mga music yan. Tapos ano ka talaga na, yun, iba yung tapos yung family rin namin kalimitan, yung kumakanta, tapos yung mga ganyan. Pero wala akong lakas ng loob hanggang nung high school ako nang agaw na ako ng mic. Nagulat yung family ko na kumakanta pala ako. Talaga? Oo. So hindi nila alam na may boses ka rin? Oo, kasi yung binibida yung mga bata kong kapatid. Hindi ako yung bata na, oy, Mare, yung ano Parang, ko. hindi ikaw ako yung ganon. Nakakatuwa naman. So, dahil doon ka nag-start, sumali ka na ng mga contest, naging contestero ka na, paano? Sa church po. Sa church, church. Christian po kasi kami, yung family namin. So, doon ako nahasa, naging part kahit papaano ng music ministry. Tapos yun. So, parang nakakatuwa, no? Kasi yung journey mo doon siya nag-start. Opo. Pero ikaw ngayon, at tinagurian ka ng next wave na The Whimsical Heartbreaker. Gusto ko talaga yung mga pa-title sa inyo ni John. kung nga naman spelling niyan, hindi mo. Kakaiba, di ba? Whimsical Heartbreaker. So parang, bakit at paano siya nag-came up na to give you this title? Sabi nila kasi, pag kumakanta raw ako, natatranscend daw sa kanila yung kung ano yung feelings. So pag gutom ako, nagugutom din sila. Whimsical kasi magical daw, Magical. grande ko Di ba raw, kasi ako katulad ko, medyo fan ako ng Disney songs. So parang pagka nakakarinig ako nun, there's something doon sa music na parang I feel lighter. Opo. Parang mas nagiging magaan yung mood ko. Yung mga ganun. So, aabangan ko yan mamaya sa'yo, Pag wala, umalis-alis ka na. Ayun Hindi, yung biro lang. pressure. Pasensya na po sa mga kaibigan natin kung nakikita niyo po ang itsura ko ngayon. Actually, dapat naka-outfit po talaga siya. Kaso, ano nga kwento? Ba't hindi ka na naka-outfit ngayon? Kasi di ba, naka-costume ka. Oo. Nakalimutan ko po yung damit ko. So, So, sobrang dumaan pa po kami excited. ng baklaran. Shoutout po sa nabilang ko sa baklaran nitong damit na to. Biglaan. At nanghiram ka pa ng pantalon, Oo. At nagbigay siya ng discount Aba. na 80 pesos. Ang Maraming taray salamat naman. po. Oo, pandagdag na sa gas yun. Oo. Pero sayang, alam mo, excited ako sana na makita ka, mag-guest ka na with your costume. But of course, this is not your first time. You're always welcome to come back. And of course, magsuot mo yung costume mo na yun. Pero dito sa background na binigay sa akin about you is naging member ka, ensemble member ng Pag-asa Theater. Can you please tell me what's Pag-asa Theater at paano ka naman nag-start sa teatro bilang isang performer? Hindi po kasi ako nagtapos sa formal school. So, non-formal ako education, alternative learning system. Oh, okay. So, nung time namin, nung nag-aaral ako doon, bumuo yung teacher namin ng theater group ng mga out of school youth. So, syempre, out of school youth kami na nag-aaral. So, I think we are the first way back 2006. Tapos na-invita kami sa Al Summit. Tapos nabigyan kami ng pagkakataong makapag-play doon sa lugar namin dati, sa Zambales. And then, yun. Simula nun, nagkaroon ako ng love sa theater hanggang nahilig na ako sa mga musicals, pakinggan, ganyan. Alam mo kasi sa theater, ang mahirap sa theater, walang take two. Opo. It's live. Opo. At ano yung mga natutunan mo doon sa theater na kumbaga up until now dala-dala mo siya at naging malaking factor yun sa'yo as a performer? Planning. Oh. Discipline na talaga pagdating sa pag-performance. And alam mo yung nagigising ako ng madaling, may lakas yung creativity ko pag madaling araw.
Oh, talaga? Tapos talagang hindi ako yung tipong sasalang na lang ako. Mhm. Merong nakaplano po siya sa isip ko lang naman. Tapos kailangan maging ano siya. Siyempre one take lang siya eh. Kailangan maging maayos yung kalalabasan niya talaga. Pero may mga times na hindi nagiging maganda. Pero Yes. learning yun, learning. Yes. So, meron ka pa naman pagkakataon ulit na baguhin. Nakakatuwa. Alam mo yung mga artist kasi na galing sa teatro, ang laki ng respect ko sa mga yan eh. Kasi ang hirap gawin ng theater. Way back college, parang pares tayo, nagteatro din ako. At ang hirap niya talaga, hindi pwedeng sasablay ka or magkakamali ka. Kasi pag nagkamali ka, wala na yun eh. Wala nang take two, yun na yun, sira na, wala na, 'di ba? Napahiya ka na, hindi mo na mababawi yun. Naranasan ko na yan. Naranasan ko na po yan. Napahiya ako dati. Nag-show kami kasi doon sa isang theater namin, dyan sa Hiraya Theater Productions. Part din ako ng production sa backstage show. Ensemble ako, tapos production. Nag-show kami sa Leyte noon. Tapos, yung isang props na iwanan dun sa sa lamesa. Alam mo, may nag-change history na. ka pala talaga ng pag-iwan ng costume. Naiwan siya doon, yung lubid na yun. Sabi ko, iba na yung eksena. Ba't nadudun pa? Hinabol ko nung nakapatay yung ilaw, nadapa ako. Buti pag on ng ilaw, di ka naman nakita. Pero tumawa yung mga tao kasi alam, may lumagabog. Pero at least yung pagkalagabog mo, hindi nila nakita na ikaw yun. Ayun, galit na galitan so may lahat sa history akin. siya. Nasa height na ng nasa climax na ng Tas play. may Tapos bigla may lumagabog. ganong nangyari. Makaka-relate sa atin yung mga ibang galing sa theater, yung mga ganyan, no? Pero masayang pag-usapan yan. After mo mag-teatro, kailan ka naman nag-decide na, Verna, gusto ko nang seryosohin yung career ko sa singing? Maraming salamat po sa lockdown, sa pandemic. Kasi, talaga? doon ko po syempre, nagtrabaho ko sa call center noon. Tapos, wala ng trabaho. And then, nasumpungan ko yung mundo ng live streaming. Oh. So, Anong app? Nagsimula po ako sa Kumu way back Kumu. 2020, March 2020. So pagka mo sa Kumu, tawag dito? Streaming? Opo, una, chismis lang muna. Hindi ko na maalam yung mga ganito. Yung paano gagawin. Anong gagawin. Pag sumasali ako ng singing contest, video ko yung gamit ko. Kasi yun naman talaga, di ba? Opo, minsan raw voice na talaga, cellphone lang, ganun lang. Kasi wala, hindi ko na maalam anong bibiling ko sa'yo. Sabi, V8 sound card. Ano yan? Pang tong-its? Hindi ko alam yun. So parang, alam mo yung pandemic talaga, maraming opportunities na nagbukas doon sa ibang tao na naging advantage yung social media para kumita, para ma-survive yung pandemic. Lalo na nung nag-total lockdown. Opo, nasa loob ka lang ng bahay talaga. So, how was it? Nung nag-start ka sa Kumu, matagal ka bago ka kumbaga nag-earn ng paano ba dun? Actually, di ko rin alam through yun eh. gifting, may mga mag-gift sa'yo. Pero iba pa rin yung may I have your bank account, Gcash, ganyan. Yung magbibigay. Yung rekta. Mas maganda yun kasi yun. Pero meron talaga. Meron po. Kasi siya nagpapakontest. Yung mga natutuwa, yung mga sobrang siguro, wow, nakaka-amaze naman yung mga ganun. Tapos may mga contest. Oo, may mga singing contest. Parang imagine mo yung isang, di ba dati pupunta tayo sa mga comedy bars, sa mga bars para manood ng mga Ngayon, dun mo na lang siya makikita. O kahit chismisan, dati pupunta ka sa kapitbahay para makipagchismisan. Ngayon, hindi dun na lang. Online na lang. Tapos kung gusto mo ma-entertain, manonood ka lang din. So pag natuwa ka, mag-gift ka ngayon. Yes. Ayun, ganun pala yun. Kasi hindi ako nakapanood pa ng mga ganun. Minsan nga manonood ako. Ayan, nagaganon ka pa rin ba? Ibabash lang kita. At mamaya, meron kang pabaon. At gusto ko tong first cover song na kakantahin mo, yung Defying Gravity. Isa to sa mga tumatak din sa akin kasi pinanood ko yung movie nito sa cinema. And sabi ko nga sa'yo, fan ako ng mga musical. Okay. So parang sobrang na-amaze ako pagka kumakanta ng ganon. So, I'm expecting something from you. Sabay ka na para bang teacher siya. Pero kailangan muna natin mag-commercial break. Abangan nyo po sa pagbabalik. Mayroong baong pa-sample para sa atin si Vern. Pilipinas ang oras, 6:20. This